Eto, gustong-gusto nyo ito. Speaking of turukan, o yan. O, wag nyo isipin na si Kibuloy tuturukan sa wet packs do'n sa Oblo, ha. Ibig ko sabihin do'n, tuturukan si Kibuloy, lalakas ang kapangyarihan 'pag tinurukan na si Kibuloy nung para hindi siya magkasakit. Oh. Kay Harry Roque naman, tuturukan naman po mga kababayan ng insulin dahil nga po may diabetes. Speaking of Harry Roque, mga kababayan, Diyos ko naman 'tong si Ma'am Princess nagpapaulan ng kanyang super sticker. Maraming salamat po, madam. O speaking of turukan naman po, mga kababayan. Saan ba yun? Matigas ho ito, matigas 'to. Sintigas po nung sinabi niya na tignan natin kung topless natin si Ronnie Liang. Hindi po susuko, mga kababayan. Madiin pong sinabi, no, ni Harry Roque na hindi po siya susuko, mga kababayan. Wait lang, nasaan ba yun? O eto, ipakita na agad natin, no? Talagang ano ako po hindi ko po nakikitaan na ito pong si Harry Roque nai-stress po sa mga kaganapan. Tingin ko parang kayang-kaya niyang i-handle yung kanyang mga problema o nasaan ba yun? Kayang-kaya ko pong sandali. Ano 'tong lumabas? Before Harry Roque, no? Yung nandoon namamayagpag siya sa SMNI. After Harry Roque, nung medyo may mga pagpapatawag na po sa sa Kongreso, mga kababayan. Siguro naggi-gym lang ho. Ano? Siguro nagpapapayat lang ho, mga kababayan. Tingnan niyo ho, dati malusog si Attorney Harry Roque. Ngayon, after, mas malusog na po, mga bossing. Sabi ni Ma'am Princess, "Good evening! Shout out all! Shout out to all from Chicago, Illinois." Salamat po, madam. Saan yung mas stress? Tingin ko nga yung before niya mas stress Dito mas healthy siya, payat, di ba? Iwas atake. Di ba? Anyway, mga kababayan, ito, panoorin na ho natin. Yung madiin na sinasabi ni Harry Roque, hindi ako susuko. Pero, git. Andali, ano sabi diyan? Harry Roque, giniit na di paaaresto, di ako pugante, hinahanap lang ako ng law enforcement agency. Hinahanap lang pala. Siguro baka magpapapirma sa kanya. Yun lang. Hindi naman siguro siya kukunin o huhulihin. Siguro yun yung explanation niya. Halos kagaya lang din ho ito, mga kababayan, yung explanation ni Attorney Torion, no? Na si daw po, si Kibuloy, hindi naman pugante. Kung hindi, not available lang daw po. Siguro, ganun din yung pagpapaliwanag po ni Roque. Harry Roque, iginiit na hindi papaaresto, di ako pugante, hinahanap lang ako ng law enforcement agency. Ako din po, mga kababayan, nung una medyo nalito ako Ano ba si Harry Roque? Kasi hinahanap ng alagad ng batas, hinahanap ng Kongreso, no? Napapaisip ako, tinanong ko pa nga kayo nun Ano ba si Roque, maiko-consider ba na pugante yan? Yun ang tanong natin. Sabi ni Roque, ang pagpapaliwanag niya, hindi ako pugante sa batas. Pugante ako sa sa Kongreso. Ayan ang pagpapaliwanag ni Roque. Tapos, pugante daw ang Kongreso sa taong bayan. Ganun yung pagkakaintindi ko doon sa huling sinabi niya. Sabi ni Sir Rego, kabado si Roque. Kasi sangkot siya sa Pogo, sa Porak, sabi ng PAOK. Sabi ni Single Mama, 137 likes, bossing, watching from Hong Kong. Off namin dito ngayon, Mooncake Festival po. Mooncake Breakfast, nanonood po while watching. Ano po? Nanonood na kayo while watching? Nanonood kayo sa akin while watching nung Mooncake Festival. Buti na nalalito ko. Shoutout po, Single Mama. Tuloy na. Tumutulong na ang lahat ng law enforcement agency sa paghanap kay Harry Roque ayon sa PNP. Pero, biruin niyo po, mga kababayan, PNP, nandiyan na. Tapos papasok na din po ang CIDG. Diyos ko. Malamang ho ang ending nito, mga kababayan, 2,000 kapulisan na. Yan, nabubulol pa ako. 2,000 kapulisan na ang maghahagilap kay Harry Roque.
natatandaan niyo po yung bilang na yon, 2,000? Di ba po? Ganon kadami yung naghanap kay Kibuloy. Narisa Silvania, shoutout po sa inyo. Ganon kadami yung naghanap kay Kibuloy. O, tuloy. Giit ng dating presidential spokesperson na iniugnay ngayon sa mga illegal na pogo, hindi siya magpapaaresto. Nakatutok si Ian Cruz. Kung ano po yung pagkakabigkas ng newscaster, mga kababayan, ganon din kaya yung pagkakabigkas ni Atty. Harry Roque. Sabi nung newscaster, hindi siya papaaresto. Paano kaya yung kay Roque? Ay, ako naman po, mga kababayan, hindi naman po tayo papaaresto dyan. Ano po? Ganun magsalita doon sa the spokes, no? Si Harry Roque. Nandyan na din po si Pedro Linan, watching from Toronto, Canada. Silent viewer. Shoutout sa iyo, sir. Itong iniingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito. Magpakalalaki ka daw. Mga kababayan, napansin ko lang kapag yung tinanggal ko yung pag tinanggal ko yung video, tapos kapag yung pinakinggan natin si Congressman Barbers, para kaboses ni Katunying, Usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap. Medyo hawig ng boses ni Tunying mga kababayan. Paano yan? Dalawa ang naiisip kong magpakalalaki dyan. Imbis, yung isa magpakalalaki, naharapin yung kanyang mga tawag diyan. Harapin po yung Kongreso. Yung pangalawang magpakalalaki, wag lelembot-lembot. Pero ako naman po, sigurado ako, mga kababayan, na yung ibig sabihin dito, wag kang babading-bading na hindi mo haharapin yung iyong mga Sinabi mo na ipapakita mo sa amin, ibibigay mo sa amin yung mga papeles. Ngayon, biglang atras abante ka. Di ba? Sabi ni Cons, bading nga Paano ba yan? Bading. Kayong kayo para kayong lalaking-lalaki yan. Pasabihan nyo, pasigawin nyo si Atty. Harry Roque na, lalaking-lalaki ako. Yung sa mga sa mga party ng mga bata. Lalaking-lalaki ako. Yung dulo, ewan ko na lang kung ano isisigaw niyan. No? Magpakalalaki ka, hindi man lalaki, sabi ni Juanito Mendoza. Tuloy na nga natin to. Ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad. Ito ang hamon ng House Quad Committee kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Alam niyo po kasi si Harry Roque, mga kababayan, kapag po nandoon sa Quad Committee, maayos no? Sumasagot, maayos sumagot, tapos yung ang galang-galang. Pero kapag kahudon paglabas niya, kagaya na lang po, paglabas, mga kababayan, doon sa Congress, di ba, na-contempt yan ng 24 oras. Paglabas po ng Congress, mga bossing, rumekta doon sa EDSA. At doon po nagsisigaw, mga kababayan, no? Ano daw yon? Yung laban ng kasamaan at laban ng mga kadiliman. Doon. Biruin niyo po, mga bossing. Yung kasama yata ni Atty. Harry Roque doon, 30 na lang po. Hindi pa naayos yung sigawan. Paano yan kapag yung malakihan ng rally? No, pag yung sinasabi, 8 million na. Wala, hindi kayang handle ni Atty. Harry Roque yun. Mga bossing, kapag 8 million na, ang tanong, nasaan yung 8 million? Di ho ba? Ituloy natin ito, mga kababayan. Ang tinutukoy ay mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa Pogo. Git ni Roque, matagal na ang kanyang kumpanya at wala umano itong kinalaman sa Pogo. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siya ang may-ari doon sa Lucky South 99. Paliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang net worth ng iyong korporasyon. Nandiyan na po si Tina B, mga kababayan. Kasi itong net worth na mga kababayan, nung kaperahan po ni Harry Roque, ang gusto nilang alamin, bakit from 125 million, tapos naging 3 million, tapos in few years lang, biglang 65 million. Mga kababayan,
Lahat po yan nangyari sa panahon ng 2016 to 2022, mga kababayan. Sino ba presidente doon? Ha? Ano ba ang posisyon ni Harry Roque noong mga panahon na yon? Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque na hindi siya magpapaaresto sa komite na nag-iimbestiga sa Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Hindi po ako pugante. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon, Baka mamaya tuluyan ka magtago. Alam niyo po kung ano sasabihin na naman nitong mga ito, mga kababayan. Ang sasabihin na naman po nito, mga bossing, politically motivated ang ginagawa sa akin. Ganyan, mga bossing. Pero tayo po na mga nakakasunod na doon sa istorya, sa kwento, o doon sa pangyayari, mga bossing, no? Diyan sa hearing ng Pogo, mga bossing, saglit lang. Kitang-kita po yung pagkakalink nito pong dating spokesperson na si Harry Roque. Iho ba? O, tuloy ko, ha? po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. Magpahuli muna siya. Hindi pa appropriate ngayon para sa kanya. Oo nga daw, magpahuli ka muna. Di ba? Oh. To go up to the Supreme Court kasi wala pa namang justiciable issue, no? So dapat nandito muna siya. Sabi ng ibang namumuno sa Quadcom, flight means guilt patungkol sa hindi pagharap ni Roque. Hindi lang po sila yon, no? Yung kumbaga yung pagtatago niya means guilty. Hindi lang po siya yon. Hindi lang po sila doon. Pati po ang mamamayang Pilipino, ganun ang iniisip. Kapag ikaw ay nagtatago, ayaw mong harapin yung mga gustong ipasagot sa iyo, ibig sabihin guilty ka. Ganun lang naman yun. Di ho ba, mga kababayan? Di siya fugitive. Siya ay beauty give. Talisayin yan, Boss Mark, si Harry Roque. Sa kanilang komite, giit nila, may otoridad ang Kongreso na mag-imbestiga. Hinahanap po natin, we cannot promise not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po. Mukhang maghuhukay na naman po ng bunker, no? Ang ating mga kapulisan. Mukhang nasa bunker na naman si Harry Roque. Kaya ituloy nyo yung bunker ni Kibuloy. Baka mamaya Harry Roque, hiramin mo yung bunker ko. Hindi nila iisipin na nandiyan ka sa loob. Di ba? Pwede. Di ba? Pwede. Kasi hindi nila iisipin yan. Iisipin ba ng mga kapulisan na nandiyan sa bunker si Roque? Hindi naman KOJC yan. Malapit na mapunta sa KOCJ si Roque. Kingdom of City Jail din. Ay, Chang, shoutout po sa iyo, madam. Tuloy ko, ha? Wala pa kami info kung haharap siya, but I know that he's still in the country. Meron namang lookout bulletin sa kanya. Sa Huwebes na ang susunod na pagdinig ng Quadcom ukol sa illegal na Pogo. Kabilang sa mga imbitado sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa Huwebes, si dismiss Bamban Mayor Alice Go. Nagpadala na raw ng liham ang Quadcom sa Valenzuela RTC at hinihintay na ng mga mamabatas ang abiso kung makakadalo sa pagdinig ang dating alkalde. Para sa Ayan.